Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakahubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Ito na ang nakakatakot na sandali nang madiskubri ng mga pulis ang nabubulok na bangkay ni Maria Evelyn Sayos, 54 na taong gulang, na nakabaon mismo sa ilalim ng sahig ng kanyang kusina. Sa loob ng 4 na taon, akala ng pamilya niya ay basta na lang siyang umalis na pumunta sa Singapore para magpahinga at magsimula muli. Wala silang dahilan para pagdudahan iyon. Buhay pa raw kasi siya sa Facebook, nagpo-post, bumabati ng happy birthday at nag-a-update ng profile picture, nakikipag-chat pa sa mga kamag-anak. Pero lahat pala ng iyon, puro kasinungalingan. Ang babaeng inakala nilang masigla at ligtas, matagal nang patay. Ang katawan niya unti-unti nabubulok sa ilalim mismo ng bahay na tinitirahan nila. At ang pinakamasakit, ang taong responsable sa gumawa sa kanya hindi estranghero. Isa ito sa taong pinakamamahal niya. Ano kayang magtutulak sa isang anak para gawin iyon sa sarili ng ina? Paano nakaya ng isang pamilya na mabuhay ng ilang taon nang hindi nila alam na may libingan na pala sa mismong tahanan nila? Isang malagim at nakakapangilabot na kaso at paalala na minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay nanggagaling sa taong pinagkakatiwalaan natin. Pero para maintindihan kung paano umabot sa ganitong punto, kailangan natin bumalik sa simula. Si Maria Evelyn Sayos sa isang masipag na ina mula sa Dasmariñas, Cavite, Philippines. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya, lalo na nang pumanaw ang pangalawa niyang asawa noong 2011. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, gagawin niya ang lahat para mapabuti ang buhay ng kanyang mga anak na si Michael at Joanna Marie. Hindi lang siya basta ina, ama't ina sa iisang katawan. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Sa pagpapalaki niya, mahigpit pero may lambing, yung klaseng tough love na madalas marinig sa pamilyang Pilipino. Hindi lang okay ang gusto niya para sa mga anak niya, kundi ang pinakamahusay. At sa simula, maayos naman ang lahat. Masaya silang pamilya, pero noong 2014, nagsimulang magbago ang lahat. Si Joanna, nagsimulang magrebelde, labas ng labas, hindi umuwi, parang walang pakialam sa mga bahala ng ina niya. Hanggang sa isang araw sa edad na 16, nabuntis siya. Ang ama ng bata, isang binatang 4 na taon ang tanda sa kanya, si Ronald James Dury. Nahalatang hindi pa handa sa pagiging magulang. Nasaktan at dismaya si Evelyn, ang taas ng pangarap niya para kay Joanna, pero parang bigla itong dumugo. Pero kahit ganon, hindi siya tumalikod sa anak niya. Tinanggap niya ang sitwasyon, tinanggap niya pati si Ronald. Pinatuloy niya ito sa bahay, tinuring na parang anak. Tinulungan silang mag-alaga sa baby at sinuportahan ang pamilya nila. Siya pa rin ang bumubuhay sa kanila kahit siya lang ang nagtatrabaho. Pero hindi nagtagal, may napansin siyang kakaiba. Si Joanna at Ronald walang ginagawa. Hindi naghahanap ng trabaho, hindi tumutulong sa bahay at parang walang balak baguhin ang sitwasyon nila. Habang si Evelyn, araw-araw nagtatrabaho para lang may makain sila, para may gatas ang bata, para may pangbayad ng ilaw at tubig. At syempre, hindi siya nanahimik. Paulit-ulit niyang pinaalahanan ang mag-asawa na kailangan nilang matuto maging responsable, na hindi na sila mga bata, na may anak na silang dapat unahin. Para sa karamihan, normal lang iyon, tough love lang, sabi niya. Pero para kina Joanna at Ronald, pangulit. Nakakatawa man pakinggan, pero si Joanna kahit papaano, kinikilala pa rin ang mga sakripisyo ng nanay niya. At least sa social media, kahit sa mga post niya, halatang ang bahid ng pagiging entitled. Yung parang inaasa na lang na laging andyan si Evelyn, laging magbibigay, laging mauuna ang iba bago ang sarili. Noong Mother's Day ng 2016, nag-post si Joanna, "Hi Ma, Happy Mother's Day, and to me too, haha. Wishing you all the best. Thank you for being both a mother and a father to me. Kuya and Johan, yeah, sorry for everything. You know what I mean, there's a lot. No matter what happens, I love you. Don't forget my birthday, you know what to do." Tapos nung 8 ng June, mismong birthday niya, nag-post ulit. "Happy birthday, Joanna. Thank you to my beautiful Madeline Wong Sayalsin
for the new phone, Baby Oppo F1. The other gifts will be given another day. Haha, just kidding. Love you na. At noong 8 ng Agosto 2016, birthday naman ni Evelyn, nag-post si Joanna na, "Happy birthday, ma. Are my pics for you okay? You look sexy there. I love you." Sa mga comments, may reply galing sa Facebook account ni Evelyn. "Thanks dear, love this." Kinagabihan din, nag-share si Joanna ng lumang larawan nila kasama ang ama niya. May caption pa na, "I miss it." Sa mata ng publiko, puro pagmamahal, pasasalamat at biruan lang. Pero sa likod ng mga ngiting yun, kumukulo na ang tensyon sa loob ng bahay. Noong Agosto 2016, halos araw-araw lang may bangayan. Ang mga paalala ni Evelyn na noon ay puno ng malasakit, ngayon ay nagiging parang sermon sa pamimili ng Joanna at Ronald. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo silang nagagalit. Hanggang ang inis na iyon ay naging galit, at ang galit unti-unti naging isang madilim na plano. Noong 15 ng Agosto, lumapit si Michael, anak ni Evelyn, at nagpaalam na matutulog sa bahay ng kaklase para tapusin ang kanilang thesis. Bilang isang mapagmahal na ina, pumayag si Evelyn. Binigyan niya pa ng kaunting pamasahe at baon ng anak bago ito umalis. Paglabas si Michael ng bahay, tinawanan pa niya ang ate niya at si Ronald, sabay sabi, "O, kayo na ang bahala kay mama ha?" Hindi niya alam, iyon na pala ang huling beses makikita niya ang ina niyang buhay. Pagbalik niya makalipas ang 2 araw, may kakaiba na siyang nararamdaman. Tahimik ang bahay, wala ang nanay niya. Tinawag niya si Joanna, "Ate, nasan si mama?" At ang sagot ni Joanna, malamig pero kampante. "Umalis, nag-away kami tapos nagpasa siyang pumunta sa Singapore. Gusto raw muna niyang magpahinga. Walang halos kaba at walang emosyon." At doon nagsimula ang kasinungalingang magtatago sa isang karumal-dumal na katotohanan sa ilalim ng kanilang sariling tahanan. Pero hindi iyon naging malinaw. Hindi ganun si Evelyn. Hindi siya yung tipo ng taong basta na lang mawawala ng walang paalam, lalo na kay Michael. Pero kahit kinukulit na siya ng putol niya, pinilit pa rin niyang maniwala sa sinabi ng ate niya. Bakit ka ba naman nagsisinungaling si Joanna tungkol sa ganung kabigat na bagay, diba? At isa pa, tuloy-tuloy pa rin ang mga mensahe galing sa Facebook account ni Evelyn. Mga simpleng post, mga casual update, minsan may birthday greetings pa. Sapat para magmukhang totoo na nasa ibang bansa lang talaga siya. Nagpapahinga, humihinga muna mula sa lahat. Kaya kahit may kaba sa dibdib niya, pinilit ni Michael na huwag mag-isip ng masama. Sabi niya sa sarili niya, babalik din si mama. Pero lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa buwan na ang lumibilang. At si Evelyn, walang balita. Unti-unting kumakapit sa kanya ang hindi maipaliwanag na takot tuwing naiisip niya ang biglaang pagkawala ng nanay niya. Pero sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya. Siguro kailangan lang niya ng oras. Siguro nga nasa Singapore talaga siya. Pero sa kaloob-looban niya, may mali. Kilala niya ang nanay niya, si Evelyn. Lagi nagpaparamdam. Laging may tawag, may chat, kahit simpleng kumain ka na ba, hindi siya basta nawawala ng walang paramdam. At kung talagang umalis siya, bakit hindi siya mismo ang nagpaalam? Bakit puro maikling mensahe lang na parang hindi niya boses? Sa una, sapat pa yung mga text at post sa Facebook para patahimikin ang mga duda ni Michael. Lalo na si Joanna, laging may dagdag sa kwento na kunwari raw si Evelyn ay nagtatrabaho na roon at may tinutuluyan ng kaibigan. Puro detalye para magmukhang totoo. Pero habang tumatagal, mas lalong hindi nagtutugma ang mga kwento. Tuwing magtatanong si Michael o ang mga kamag-anak kung nasaan si Evelyn, anong trabaho niya, o kung pwede bang makausap man lang sa mo, lagi ang sagot lang ni Joanna, busy siya, wala na siyang time, tatawag daw siya pag kaya na niya. Hindi lang kakulangan ng larawan o video ang nakakapagtaka, pati pa rin yung mismo mga mensahe na may kung anong kakaiba. Masyadong maikli, masyadong tuyo, parang hindi si Evelyn ang nagsusulat. At doon dumating ang pinakamalaking red flag. Walang record na umalis ng bansa si Evelyn. Nawawala nga ang passport niya, pero wala rin patunay na ginamit na iyon. Sinuyod ni Michael ang lahat. Flight records, immigration, bank transaction, at lahat. Pero walang kahit isang bakas na pumunta siya ng Singapore. Parang naglahong buda. At ang mas nakakakilabot, si Joanna, tila walang pakialam. Kalma lang siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala,
babalik din si Mama. Kailangan lang niyang magpahinga. Pagsapit ng 2018, halos 2 taon na ang lumipas mula nang nawala si Evelyn. At yung dating kutob ni Michael, ngayon ay naging matinding takot. Hindi na siya mapakali. Nagsimula siyang magtanong sa mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit sinong pwedeng may alam. Pero sa bawat sagot na nakukuha niya, mas lalo lang lumilinaw na may tinatago ang ate niya. Kaya napagpasyahan ni Michael na dumiretso na mismo sa pinagmulan ng kwento. Hinanap niya ang kaibigang sinabi ni Joanna, yung sinasabi niyang pinuntahan ni Evelyn sa scene. Pero nang makausap niya ito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi pumunta dito si Evelyn. At doon bumagsak ang lahat ng iniisip niyang totoo. Walang Singapore, walang kaibigan, puro kasinungalingan. Nagsinungaling si Joanna. At kung nagawa niyang magsinungaling tungkol doon, ano pa kaya ang tinatago niya? Nabalot si Michael ng matinding kaba at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila walang pakialam si Joanna. Bakit parang kalmado pa rin siya, habang siya'y halos nagbaliw kakaisip kung nasaan ang nanay nila. Pero isang bagay lang ang malinaw, may masamang nangyari. Kaya noong 7 ng Setyembre 2018, 2 taon matapos mawala si Evelyn, nagpasya si Michael. Ginawa na niya ang matagal niyang dapat niyang ginawa. Nag-file siya ng missing person report sa pulisya. Sa una, hindi pa ganoon kaseryoso ang mga otoridad. Matanda na raw si Evelyn at minsan talaga may mga taong umaalis ng pusa. Inakala nilang personal decision lang ito, hindi krimen. Kaya halos walang aksyon. Naiwan lang ang kasong parang ordinaryong pagkawala. Pero pagdating ng Hunyo 2020, nagbago ang lahat. May nadiskubre silang isang bagay na nahinig ang buong bansa. At ang matagal ng misteryo sa pagkawala ni Evelyn, malapit ng mabunyag. Matagal nang nakakaramdam ng kaba si Michael tuwing nasa bahay ng ina. Parang may mabigat na hangin, lalo na sa may kusina. Pero nang maisipan niya iparenovate ito, doon tuluyan nagsimula ang bangungot. Sa simula, may amoy lang, mahinang hindi kanais-nais na amoy ang inakalang galing sa lumang kahoy o sirang tubo. Normal lang, sabi niya, baka dahil sa construction. Pero habang tumatagal, lumalakas ang amoy. Dumikit sa damit, sa balat, sa hangin mismo ng bahay. Hindi na ito basta amoy bulok, may mas malalim, mas nakakasukang amoy na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa isang araw, habang nagbubungkal ang mga trabahador sa sahig ng kusina, tumama ang mga gamit nila sa kung anong matigas sa ilalim. Una, inakala nilang basura lang, pero nang hukayin pa nila ay may nakita silang mga gamit. Isang pitaka, isang ID, isang passport, at isang ATM card. Lumapit si Michael, nanginginig ang mga kamay, at isa-isang kinuha ang mga iyon. Nabasa niya ang pangalan sa ID, Maria Evelyn Sayos. Nanlaki ang mga mata niya. Parang bumikat ang paligid. Mga gamit iyon ng nanay niya, nakatago sa ilalim mismo ng bahay nila. At doon pumasok sa isip niya ang isang nakakakilabot na tanong. Kung nandito ang mga gamit ni Mama, nasaan siya? Gusto niyang maghukay pa, pero natigilan siya. Ang takot parang sumakal sa kanya. Paano kung may nakita siyang hindi niya kayang tanggapin? Paano kung ang totoo, mas nakakatakot pa sa kahit anong iniisip niya? Kinabukasan, hindi na niya kinaya. Tumawag na siya ng pulis. Pagdating ng mga investigador, una, hindi pa rin sila kumbinsido. Baka raw umalis lang talaga si Evelyn nang walang paalam. Pero nang maramdaman nila ang amoy sa loob ng bahay, nag-iba ang tingin nila. May kakaiba talaga. Habang muling nagpatuloy ang pagbuhukay, iba na ang pakiramdam ng lahat. Parang may mabigat na presensya sa hangin. Ang mga trabahador at mga pulis, dahan-dahan nang binukal ang lupa, mas malalim ng mas malalim, hanggang sa tumama ito sa isang bagay na matigas. Isang hindi natapos na septic tank, nakatago sa ilalim mismo ng bahay, at nang mabuksan nila iyon, sumabog ang amoy. Isang amoy ng walang ibang pwedeng pagkamalan, amoy ng kamatayan. At doon nila siya nakita, isang bangkay, nakabalot, halos hindi makilala, unti-unti nang kinakain ng panahon. Agad sinelyuhan ng mga pulis ang lugar habang maingat na inaahon ng mga tauhan ang mga labi. Habang pinapanood ni Michael, para siyang nawasak sa harap ng lahat.
Ang nanay niya, si Evelyn, andun lang pala, 4 na taon nang nakabaon sa ilalim ng bahay na pinarirahan nila. Araw-araw siyang dumadaan sa kusina, walang kamalay-malay na ang ina niyang pinakamamahal ay nandyan lang sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa PNP Regional Crime Laboratory, kinumpirma ng autopsy ang kinatatakutan nilang lahat. Hindi lang basta namatay si Evelyn, pinatay siya. May mga malalim na sugat sa balat, hiwa sa leeg, at basag sa bungo dahil sa matinding pambubugbog. Ibig sabihin, lumaban siya. Pero ang gumawa sa kanya noon, sinigurado na wala siyang takas. Isinagawa ang DNA test para tuluyang makumpirma at nang lumabas ang resulta, gumuho ang mundo ni Michael. Ang babae akala nilang masaya sa Singapore, 4 na taon nang palang bangkay sa ilalim ng sahig. At ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa 2 taong paulit-ulit na nagsasabing buhay pa si Evelyn. Si Joanna, ang anak niya, at si Ronald, ang nobyo nito. Lantad na ang mga kasinungalingan. Wala na silang matatakbuhan. Noong ika-23 ng Hulyo 2020, agad silang inaresto ng mga pulis ng Dasmariñas sa kasong murder. Dinala sila sa istasyon kung saan halos walang tigil ang investigasyon. Matindi ang ebidensya laban sa kanila. Sila lang ang nakatira sa bahay. Sila lang ang huling nakita kay Evelyn ng buhay. At imposibleng hindi nila alam ang totoo. Sa tagal ng interogasyon, unti-unti nang bumigay si Joanna. Maputla, nanginginig at tulala sa harap ng mga investigador. Tahimik lang siya ng ilang oras bago tuluyang sumuko. At nang magsalita siya, ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpayanig sa lahat ng nakikinig. Ako ang pumatay kay Mama. Tinulungan ako ni Ronald. Isang linya na parang kutsilyong tumarak sa puso ni Michael. Ang motibo, puot, galit at inggit. Kahit tinanggap ni Evelyn ang anak at nobyo nito, kahit siya ang bumubuhay sa kanila, nagiging dahilan pa rin siya ng sama ng loob. Si Ronald, lalo, galit na galit sa kanya. Para sa kanya, ang bawat paalala ni Evelyn tungkol sa trabaho, sa responsibilidad, ay pangmamaliit at doon niya unti-unting tinanim ang galit sa isip ni Joanna. Araw-araw, binubulong, binabaliktad, hanggang sa ang dating inis ay naging puot at ang puot ay naging plano. Noong Agosto 2016, sa mismong buwan ng kaarawan ni Evelyn, napagdesisyonan nilang oras na. Ayon kay Joanna, tinawag niya ang nanay niya pababa ng hagdan. Ma, may surprise ako sa'yo, sabi niya, nakangiti pa. Walang alam si Evelyn. Bumaba siya, kalmado, masaya na, siguro akala niya simpleng sorpresa lang. Pero sa pinakailalim ng hagdan, naghihintay si Ronald. May hawak na martilyo, at nang tapakan ni Evelyn ang huling baitang, pabigla siyang binugbog ng buong lakas. Tumama ang mabigat na bakal sa ulo ni Evelyn, isang nakakailing na tunog, parang pumutok ang hangin. Napahiga siya ng malalim, halos ungol ng sakit bago bagsak sa sakit. Habang ang dugo ay unti-unting kumalat sa tiles, pero buhay pa siya, at doon pumasok si Joanna. Ang anak na pinalaki niya, minahal niya, ipinaglaban niya sa lahat. Ngayon, siya mismo ang bubura sa buhay ng ina. Kinuha ni Joanna ang kutsilyo at tinusok sa dibdib ni Evelyn. 1, 2, 3, hanggang 5. At nang hindi pa rin tumitigil ang ina sa paghinga, 2 beses pa sa leeg. Si Evelyn pilit pang lumalaban, naghihingalo, humihingi ng awa. Pero ang magkasama ang 2, pinagtulungan siyang hanggang sa tuluyang mawala ang buhay. Tahimik na, malamig na, at wala nang hininga. Habang nakahandusay si Evelyn sa sariling dugo, doon lang nila na-realize ang kabigatan ng ginawa nila. Pero sa halip na magsisi, inisip nila kung paano itatago ang krimen. At naisip nila ang septic tank sa ilalim ng bahay. Yun ang magiging libingan ni Evelyn. Buhat-buhat nila ang bangkay pababa sa ukay. Ang mga kamay niyang dati nagluluto para sa kanila, ngayon nakalaylay na lang. Walang buhay. Walang pagdadalawang isip, itinulak nila sa loob sa madilim at mabahong tubig.
Pagkatapos noon, agad silang umorder ng graba, buhangin at semento. Si Ronald ang naghalo, pawis, alikabok, at kasalanan ang nakadikit sa kanyang mga kamay. At sa bawat patong ng semento, mas lalong nililibing nila ang katotohanan. Akala nila tapos na. Akala nila na inibing na nila ng sikreto ang habang buhay. Pero gaya nga ng sabi, ang kamatayan, hindi kailanman napapatahimik. Makalipas ang ilang araw, may amoy na nagsisimulang kumalat. Isang mabigat, nakakaduwal na amoy. Dumikit sa hangin, hindi nawala. Narinig ng mga kapitbahay nagtatanong at doon nagsimulang kabahan si Ronald. Sa tuwing lalong lumalakas ang amoy, makikita siyang nagpapalit ng semento, nagbubuhos, nagtatapal, parang sinusubukan niyang ikulong ang katotohanan sa ilalim ng lupa. Pero kahit ilang patong ng semento, lumulusot pa rin ang baho ng kasalanan. Habang si Ronald ay abala sa pagtatago ng ebidensya, ibang plano ang inuumpisa ni Joanna. Kung hindi niya kayang itago ang katawan, itatago niya ang pagkatao ng ina. Ginamit niya ang Facebook account ni Evelyn. Nagpo-post, nagre-reply, nagla-like, pati birthday greetings, siya na mismo ang nagsulat. Para lang magmukhang buhay pa ang taong pinaslang niya. At gumana ito sa loob ng 4 na taon. Walang nagtanong. Hanggat may bagong post si Evelyn, akala ng lahat nasa abroad lang siya, masaya at maayos. Pero noong balikan ng mga tao ang birthday post na iyon, ayon ang mismong buwan na pinaslang siya. Doon nagsimula ang lamig na dumaloy sa mga nanonood. Parang hindi totoo, pero totoo. Ang anak mismo ang gumamit ng account ng ina na pinatay niya. 4 na taon silang nakaligtas, hanggang sa tumating si Michael at muling nabuksan ang sementong libingan. At kasabay ng pagkabasag ng semento, nabuksan din ang lahat ng kasinungalingan. Pero ito ang nakakagulat. Hindi rin sila nagtagal bilang magkasabwat. Noong 2019, naghiwalay sila. At nang lumabas ang katotohanan, agad si Ronald na itinanggi ang lahat. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Si Joanna lang yan. Pero gaya ng lagi, ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kahit anong palusot. Si Ronald, sinampahan ng kasong murder. Si Joanna naman, sinampahan ng kasong parricide. Ang pinakamabigat na kasalanan ang pumatay sa sariling ina. Hanggang ngayon, taon ng 2025, wala pang bagong update sa kaso. Pero ang lahat ay may isang dasal, yun ay ang makamit ni Evelyn ang hustisya. At ang dalawang gumawa ng kasuklam-suklam na krimen ito ay tuluyang managot. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo ba makakamit nila ang hustisya? O dapat ba silang pagbayari ng mas mabigat sa ginawa nila? Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman ang inyong kwento.